Hi everyone, magandang araw po sa ating lahat. Andito ako ngayon sa client ko. Sa lahat po ng mga nagtatanong na gusto mag-apply dito sa Amerika bilang isang caregiver, ako nga po pala si Ana Marie Danipog, isang Pilipina caregiver na may mahigit 20 plus year experience na. 10 taon po ako sa Israel na nag-caregiver doon at 5 years naman po sa Italy bilang isang caregiver at domestic helper din. Nandito po ako ngayon sa San Diego, California, naninirahan at nagtatrabaho bilang isang in-home caregiver kasama po ng aking asawa at anak. Nag-apply po ako through EB3 visa way back 2014 when I was in Israel pa po at napalad na ma-approve at makarating po dito no year 2021. Ibig sabihin po, inabot po ako ng 7 taon bago ko naabot yung pangarap kong makarating at makapagtrabaho dito sa Amerika legally. Katulad ninyo po, marami ding tanong at uncertainties sa journey na ito. Kaya ginawa ko po yung video na ito para magbahagi po ng real experience at makatulong po sa mga gustong sumunod sa parehong pathway. So ano nga po ba ang EB3 visa? So ang EB3 visa po isang employment-based immigrant visa program ng US government po na nagsimula pa noong 1990 para ito sa skilled professionals at unskilled workers kung saan kabilang ang caregiving at housekeeping jobs. Ibig sabihin po, ang immigrant visa na ito, hindi lang po working visa. Kapag na-approve ka, pwede kang manirahan at magtrabaho dito as an American citizen at eventually pwede kang mag-apply, what I mean is green card holder muna, then pwede kang mag-apply ng American citizen mo after 5 years. Tandaan din po na hindi lang tayo ang nag-a-apply dito. So maraming aplikante mula sa iba't ibang bansa tulad ng Africa, Thailand, Pilipinas, Europa, Malta. Kaya mahaba po talaga yung pila at proseso nito. So para mas maintindihan ninyo, ito yung step-by-step process ng EB3 visa. So unang-una, yung firm application na tinatawag, ito yung labor certifications. So ito yung proseso kung saan kailangan patunayan po ng sponsor o employer nyo na kailangan nila ng worker at wala silang mahanap na qualified na US applicant dito. So at may wage determination din yon. Kailangan ma-approve din yung sponsor mo doon. So ang pinakamahabang ay kadalasang inaabot ito ng 1 year at 2 years. So yung iba nga parang umaabot siya ng mga 3 years to 4 years, yung iba wala pang kung saan ina-apply ka ng employer sa USIS para patunayan qualified na kaya ka na nilang sponsor. Ang approval naman ng 140 ay kadalasang inaabot ng 6 months to 1 year, depende kung regular or premium processing. So dito rin yung pinakamahal na babayaran mo kasi babayaran mo rin dito yung anak mo, yung visa ng anak mo at ng asawa ng anak mo. Then, dito napapasok importante yung priority date. Ito yung date kung kailan na i-file yung labor certification mo. Sa ngayon yata, nasa I-140, doon mo siya makikita. At ito yung magdedetermine kung kailan magiging available yung visa mo. Kahit approve na kasi yung I-140 mo, kung hindi mo pa current ang priority date mo, based sa visa bulletin. So, maghihintay ka talaga. Ito yung pinakadahilan kung bakit umaabot ng ilang taon yung proseso. And then, kapag nag-current na yung priority date mo, saka ka palang uusad sa NBC process, yung tinatawag na National Visa Processing Center. Dito magsasubmit ka ng mga civil documents tulad ng birth certificate, marriage certificate, police clearance, passport, at iba pang requirements. At magbabayad ka ng NBC fees mo. Ang NBC process ay kadalasang tumatagal ng, I think, 3 to 6 months or 1 year, depende nga kung kumpleto ang documents mo. Kapag documentary qualified ka na, maghihintay ka na ng interview schedule sa US Embassy. At doon, i-check yung medical background at eligibility mo sa immigrant visa. Kaya overall, ang timeline hindi pareho, minimum 3 years, pero pwedeng umabot ng 5, 7, hanggang 10 years. Yung ibang kakilala ko, kaibigan namin, kumare namin, 2 years and 8 months lang. Yung iba naman 3 years and a half, yung iba 5 years, yung iba 10 years, ako po 7 years. Ang importante kasi dito, dapat may knowledge ka sa proseso. Dapat legit caregiver ka, at saka dapat may certificate ka din. Wala kang criminal record, maayos ang documents mo. Pati mga dependents mo, dapat ma-check mo na rin tulad ng mga birth certificate nila. Kasi kailangan mo ding maging physically fit dito. Hindi rin kasi biro magtrabaho ang caregiver. Bawal dito yung mag-a-apply ka syempre kung may malignant tumor or cancer ka na, ganyan, hindi pwede yun. So, ang higit sa lahat po, dapat malinaw sa inyo ang emotional why. Bakit mo gustong makarating po dito sa Amerika? Dahil sa totoo lang po, sa totoo lang po, hindi sapat yung pera lang ang meron ka, kundi yung handa mentally at emotionally.
Pagdating naman sa gastos, real talk, hindi po libre. Basic experience ko, kung single applicant ka, abutin ka ng 13,000 to I think $16,000. Pero kung kasama mo yung pamilya mo, siyempre mas mahal. Halimbawa may spouse ka, 3 anak ka below 21 years old, pwede kang umabot ng around 20,000 to 25,000, siguro mga ganun. At tandaan, hindi pa kasama dito po yung plane ticket, pocket money, at iba pang personal expenses mo pagdating mo dito. Yung accommodation naman po, depende kasi siyan si sponsor. May nagbibigay ng free accommodation for at least 3 to 6 months yung iba yata. Babayaran mo din pag sumahod ka na. Pero hindi lahat, kaya kailangan handa ka pa rin. Kaya mahal din ang proseso dahil kadalasan may agency po ito. Kasi yung agency po, sila yung tumutulong sa atin na makahanap ng sponsor. Totoo mahirap po talaga maghanap ng direct sponsor dito sa Amerika. Kaya sila yung nag-aasikaso at gumagastos din sa process. Pero kahit may pera ka, kung wala kang knowledge at hindi ka ready sa mindset, mahirapan ka po talaga. Kailangan mo ng matinding tiyaga at saka faith po kay God dahil ang ay nakaka-drain emotionally, mentally at financially. Kasi naranasan ko po yan ng ilang taon. Hindi ko sinasabi na pareho tayo po ng pagdadaanan, no? Pero based sa experience ko po, inabot ako ng maraming taon bago po ako makarating dito. So, iba po tayo ng case. Maraming hirap, pagod at katanungan din yung gusto kong itanong noon. Nakakaloka talaga. Pero hindi po talaga ako. By hook o by crook. At gusto ko lang sabihin sa inyo na pag andito ka na, kahit hindi madali ang buhay din, mararamdaman mo talaga na worth it lahat ng pinagdaanan mo. Hindi man perfecto po, pero mas comfortable at mas magiging maayos po yung buhay kumpara noon. Wala pa man po ako o may pagmamayabang sa inyo, ang maibibigay ko lang suporta at inspiration. Kaya ikaw, handa ka na ba harapin ang lahat ng pagsubok para maabot mo yung American dream mo? May tiyaga ka ba? May faith ka ba? So please, don't give up po on your American dreams. And sana nasagot ko po yung mga lahat ng nagtatanong sa inyo. See you po here. God bless you. God bless po. At kung may mga katanungan pa kayo, feel free to message me on my Facebook account. Disclaimer lang po ha, hindi po ako agency, agent, or immigration lawyer. Ang lahat po ng itbis lang po sa personal kong experience bilang isang aplikante at bilang andito na po sa Amerika. Iba po kasi ang bawat case, kaya mag-research pa rin at kumonsulta sa tamang professionals kung kinakailangan po.